Good evening, Kodak. Amanda Neil Napo Ato Ko Hindi Mechanical Social Media Team Ko Masiyan Single Sign Sa Information Software. buhay na ito, may hirap maglumbay. Kung minsa'y tila walang patutunguhan. Ngunit may pangako Diyos ang bigay. Plano niya'y ganap, tayo'y kanyang gabay. Plano niya'y kapayapaan, hindi kasamaan. Pag-asa't kinabukasan, kaniyang iniaalay, tiwala'y ilagaw, sa kanya'y maghintay. Hindi niya layunin ang tayo'y pahirapan, kanyang iniisip ang ating ikabubuti tayo ay tila madilim at libliban. Ang plano niya'y tiyak, walang pagkakamali. Yes, of course, SC 757 PM. Hey, but share button. Hey, Friday, December 25, 2025. Hey, whatever for all. With the essential Hindi 1.4 MB niya C6 schedule. layunin The na messages are typed. tayo'y Common purpose IC pahirapan, Extended data console number. kanyang Where wisdom of schedule submitted button. iniisip 5 ang text box. ating Match media button. ikabubuti. 5 text box. The phone number Kahit Q NX number. ang daay tila madilim at libliban, Random number ang check 4 text box. plano With the niya'y essential tiyak, where MB wala lang C650 SDN. pagkakamali. 9:00 PM. Plano niya'y kapayapaan, hindi kasamaan ang kahirapan. Pag-asa't kinabukasan, kaniyang iniaalay, tiwala'y ilagaw, kanyang sakay maghintay. Hindi niya layunin ang tayo'y mahirapan, kanyang iniisip ang ating ikabubuti. Kahit na ay tila madilim at liban, ang plano niya'y tiyak, walang pagkakamali. Lang ng Diyos ay pag-asa. Magandang gabi sa ating lahat. Huwebes na naman po ng gabi at tayo na naman po ay makapakinig ng banal na salita ng Diyos mula sa ating The Blind Unity Nightlife Devotion. Devotion. Muli po ako po ay hingi ng paumanhin dahil sa mga technical errors po na ating naranasan ngayong gabi. Actually po, kanina pa po ako dito sa StreamYard. Diyos ko Lord. Alam nyo bang hindi makaakyat ang ating lingkod ng Diyos na si Pastor Jervin dahil nga sa kadahilan ng ewan ko kung ano nangyayari sa StreamYard ngayon. At talaga namang pinahirapan kami ng bonggang-bongga. Grabe talaga naman. Kaya nga sabi ko, dahil nga mayroon siyang trabaho at 8:00 lang talaga ang niya, free time. And magi-start yung work nila 9 PM. So, grabe talaga guys ang struggles natin ngayong gabi. Naririnig po ba ninyo ako dyan? Paki-comment po dyan kung hindi naririnig ha. Sana narinig nyo ako. Kasi ang aking monitor ay nandito din sa Telegram ang mga files. Ayan. I-play. No? So, talaga namang
Napakagrabeng ano talaga. Pero God is good pa din all the time dahil hindi niya hinayaang di tayo matuloy. Bagamat maraming pagsubok na talaga namang bawat episodes ano, grabe. Kaya to the highest level ang mga struggle. Ah, God is good all the time kasi hindi niya po hinayaang mabakante ang programang ito. Bagamat wala ang ating pastor, pero ang presensya, ang kanilang puso ay nandito po sa ating programa, ang religious program natin ng The Blind Unity Night Live Devotion at ika-episode 40 na po tayo. Congratulations sa atin. Ano po, kasi hindi po tayo talaga namang bumibitaw sa mga mga pagsubok sa buhay natin. Ayun. So, sa mga kaka-tune in lang po ng ating YouTube channel ng The Blind Unity Official, ah, please let me know kung nandyan kayo. At syempre, sa mga bago pa lang, paki-subscribe ang ating YouTube channel ng The Blind Unity Official. Ganon din ang channel ng Valley of Praise nandyan sa comment section. Of course, ang ating The Blind Unity FB page, paki-follow nyo po ang ating The Blind Unity FB page. Dahil dyan po, sa page natin na yan, ay subaybay po tayo ng mga content, especially itong ating gawain na ito. Pakibahagi at paki-like upang tayo po ay lalawak pa at marami pang makapakinig ng banal na salita na ating Panginoong Diyos. At good news mga ka-inspire, mga ka-unity, mayroon na po tayong bagong page na kung saan doon tayo pwedeng mag-relax-relax. Kung sa mga inquiries nyo po para sa ating yung mga gustong magpa-relax dyan, pwedeng-pwede po. Pwede nyo rin pong i-follow ang ating The Blind Unity Wellness Massage Services. Ayun. So, dami po tayong mga platforms na mga kapatid upang makakatulong din po tayo sa ating mga kapatiran, no? Isa din po ito sa bilin ng ating Panginoon na ingatan natin ang ating katawan dahil iyan po ang kaniyang templo. Kaya, what are you waiting for? Pwede na po kayong mag-inquire doon sa ating The Blind Unity Wellness Massage Services. At the same time, ang ating FB page ng The Blind Unity is buhay na buhay pa rin. Kaya, lagi nyo pong subaybayan. At ang, syempre, YouTube channel natin na ito. Okay, dahil lumalabis na no ang aking yaw-yaw. Lumalabis na ang ating minuto. Di man natin makasama si Pastor pero mayroon din man po tayong ibabahagi ngayong gabi. Banal na salita ng Diyos. Samahan niyo po ang inyong abang lingkod na ito mula sa simula hanggang sa matapos ang ating religious program na ito. Sama-sama po tayong magnilay at pagbulay-bulayan natin ang banal na salita na ating maririnig ngayon, gabing ito. Okay, so dadako na po tayo sa ating The Blind Unity Night Live Devotion Introduction. O, di ba? Dahil nasa alas 9 na ata tayo ng gabi. Pasensya na po talaga. At ako po yung nag-i-start talaga ng 8. Ganina pa ako dito, kaya lang yun nga, hindi umaayon ng tadhana. Sige lang, okay lang yan. Kaya mag-isa tuloy ako. StreamYard pa rin ito, pero mag-isa lang po ako dito sa stage, no? Kasi nga, wala po akong kasama. Ayan, at hindi ko nga sila maiakyat. Ewan ko kung bakit. Ayan. So, ngayon pa man, dadako na po tayo sa ating The Blind Unity Night Live Devotion Introduction. At pagkasundan po ito ng opening prayer ng ating butihing Vice President Remark Mendoza. Of course, ang ating opening song na pagadalhin ng ating Business and Planning Manager John Ray Serenio. At mamaya-maya po tsaka ko na lang sabihin kung sinong aawit ng huling makalangit na awit. So, tuloy po tayo sa ating The Blind Unity Night Live Devotion Introduction.
Emoji 6 minutes button. The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. 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 Sa pagtatapos ng araw at sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, kailangan mo ba ng kapayapaan at gabay? Nais mo bang lumago ang iyong espiritual na buhay? Kung gayon, ikaw ay nasa tamang direksyon. Ang The Blind Unity Nightlife Devotion ang iyong magiging sanktuaryo sa gabing ito. Kung ikaw ay dati nang kabilang sa amin, o ngayon pa lamang makikinig, 9:10 p.m. halina't makiisa. Halina't magpahinga tayo sa presensya ng ating Panginoon. Ihanda mo ang iyong puso at buksan ang iyong isipan. Sama-sama nating pagnilayan ang salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng kapanatagan, liwanag, pag-asa, at paglago sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Diyos, pakikinig sa Kanyang banal na ebanghelyo at sa ating pagbabahagi nito. Sa Diyos lamang pag-asa, sa Diyos lamang tagumpay. The Blind Unity Devotion, sa Diyos tayo'y tunay. The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. 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 Emoji 6 music where my brain goes on and on and on. Within 28 seconds. 1.4 MB received at 7:56 p.m. Tayo po ay manalangin. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa panibagong kalakasan na pinagdala mo sa amin. Maraming salamat din po, O God, dahil sumapit na naman po ang gabi upang kami ay sama-samang makapagpuri sa iyo, O God, at makapakinig ng iyong banal na salita. Lord Jesus, tinataas po namin sa iyo ang taong gagamitin mo upang magbahagi ng banal na salita. Nawa ang salitang aming maririnig at sa iyong banal na kasulatan ay magsilbing kalakasan sa bawat isa sa amin upang patuloy namin mapalagay ang aming pananampalataya sa iyo. At papapuri at patuloy pa po namin sa pili at maipadama po namin sa iyo ang pagmamahal namin. Panginoon,
ICU Lord Firelink of Music Lumapit Kabai John Ray Callow with keyboard 1 man music by Rington Maker 0 seconds 3.8 MB received at 7:55 p.m. Nakakaramdam ka na ba ng kahinaan? Sa bawat hirap at pagsubok na nagdaraan, sa isip mo'y tila wala ka na magagawa. Ang puso mo'y nalulunod, kasabay ang pagluha. Ito ang lagi mong makatatandaan, pag-ibig ng Diyos sa iyo'y naging nakalaan. Ang nais na'y lumapit ka sa kanyang lulukan, lahat ng may papalitan ka na kagalakan. Lumapit ka sa kanyang luklukan, siya ay 9:15 p.m. naghihintay ng iyong buksan, pinto ng iyong puso. Lumapit ka, luha mo'y papahirap, panlulumo ng puso mo ay kanilang aalisin. Nakakaramdam ka na ba ng kahinaan? Sa bawat hirap at pagsubok na nagdaraan, sa isip mo'y tila wala ka na magagawa. Ang puso mo'y nalulunod, kasabay ang pagluha. Ngunit ito ang lagi mong makatatandaan, pag-ibig ng Diyos sa iyo'y laging nakalaan. Ang nais na'y lumapit ka sa kanyang lulukan, lahat ng may papalitan niya ng kagalakan. Lumapit ka sa kanyang lulukan, siya ay naghihintay ng buksan, pinto ng iyong puso. Lumapit ka, luha mo'y papahirap, panlulumo ng puso mo ay kanyang aalisin. Lumapit ka sa kanyang luklukan, siya ay naghihintay ng iyong buksan, pinto ng iyong puso. Lumapit ka, luha mo'y papahirap, panlulumo ng puso mo ay kanyang aalisin. Panlulumo ng puso ay aalisin, panlulumo ng puso alisin. Okay, so napakagandang makalangit na awitin ang hinatid sa atin ng ating mahal na kapatid, si Brother John Ray. Thank you so much. Purihin ang Panginoon sa buhay ng mga kapatid natin na nag-alay o nag-ukol ng kanilang oras upang mapasaya ang ating Panginoong Jesus. Bagamat di ko man sila kasama sa ating stage or sa ating StreamYard, pero alam ko ang mga iba dyan ay nag-tune in sa ating YouTube channel, especially na
ating Pastor Jervin. Hindi man natin kasama pero kasama po natin ang ang kaniyang puso at isipan, damdamin, bagamat yung kanyang presensya ay nandoon sa kanilang duty. Ano po? Ay kasi nandito naman po talaga siya kanina. Talagang isang oras po kaming nag-google ng aming pag-set up. Pero maaga po yung kaya lang ewan ko, sa StreamYard po ata ang problema. Di ko lang po, no? But anyway, ika nga, sabi ko nga, God is good all the time and all the time God is good. Okay, just stand by para po sa ating Word of God na ihahatid po ng inyong abang lingkod. No? Samahan niyo po ako at ako po ay mangahas magdala ng banal na salita ng ating Panginoon. At sana po tayo po ay mapagpala. Ano po? Tayo po ay mapayapa pag narinig po natin ang banal na salita ng ating Panginoon. Just stand by mga ka-inspire, mga ka-unity, at pakibahagi ang ating gawain na ito. Paki-like po upang tayo po ay marami pong makapakinig sa banal na salita ni Jesus ng ating Panginoon. Yan. Just stand by, ihanda ang presensya, ihanda ang mga sarili, at umupo sa inyong mga upuan. Ayan. 9:20 p.m. Okay, guys. Ayan. So, narinig ko na yung sarili ko. Buti naman na narinig pala dito. Kala ko talaga, guys, hindi ako maririnig. At palipat-lipat, patawid-tawid po ako. At isa lang yung, kumbaga dalawa lang yung gamit ko. Pang ko yung isa play, tapos yung ngayon, minonitor kong sarili ko kung naririnig po ako. Okay. So, tayo po ay dadako na sa pagdala ng ating banal na salita. Ang maririnig po natin na banal na salita ng Diyos, ang ating pagbulay-bulayan po,
ay mula sa Matthew chapter 5 verse 13 to 14. Bago po tayo magpatuloy sa ating paghatid ng banal na salita o pagbabahagi, tayo po ay manalangin. Tayo muna po ay dumulog sa ating Panginoon. Ama naming Diyos, mapagpala naming Ama, narito na naman po kami sa inyong harapan upang ibahagi ang inyong banal na salita. Gamitin niyo po ako upang magdala sa salita mo. Gamitin niyo po ako upang ibahagi ang kabutihan at kadakilaan mo po, O Lord. Sa gabing ito, sa gawain ng Night Live Devotion, ang lahat pong makapakinig at makapanood nito, nawa po ay laging uhaw at gutom at manabik sa iyong presensya. At ang salita na pagbulay-bulayan po namin, nawa po ito ay tumatak sa aming puso at isipan. Mananatili nawa ito at gagamit namin o maging gabay namin sa aming buhay at sa araw-araw ng aming pamumuhay. At ang mga kasama namin na wala dito o mga nandito, patnubayan niyo po, gabayan niyo po ang bawat isa, ang buhay ng bawat isa. Pagpalain niyo po ang lahat. Ang mga sumusuporta sa amin, sa aming YouTube channel, sa aming mga FB page, sa aming mga adhikain at layunin, sa grupo namin na ito, sa aming asosasyon na ito, nawa gabayan niyo po kami palagi. Patnubayan niyo po. Dahil alam namin na kapag mayroon gabay na iyong ibibigay, magkaroon po o mayroon po kaming pagtatagumpay. Dahil ikaw po ang Diyos ng tagumpay, Diyos ng kadakilaan, Diyos ng kabutihan. Dalangin ko po sa gabing ito na ako po magbahagi ngayon ng banal na mong salita. Patnubayan niyo rin po. Hindi lang para sa akin, kundi para sa aming lahat, sa lahat ng aming mga kapatiran. Para sa aming lahat. Nawa kaming lahat ay gabayan mo at patnubayan, samahan mo sa bawat segundo, minuto, sa lahat ng panahon sa buhay namin upang hindi po kami maligaw ng landas. Langisan niyo po ang aking bibig at tainga sa mga nakapakinig na sana po ay hindi lang nila ngayon ito mapapakinggan or nawa maisabuhay nila po ang lahat na kanilang mapapakinggan. Patawad po sa lahat ng pagkakasala na aming nagawa sa isip, sa salita at maging sa gawa. Tulungan niyo po kami na mamuhay ayon sa inyong kalooban at hindi sa aming sarili. Tulungan niyo po kami na ang plano mo ang matupad sa buhay namin at hindi po ang yan sa amin. Gabayan niyo ang bawat desisyon ng buhay namin. At gabayan niyo po ang bawat naming planong gagawin. Manguna ka po sa buhay namin. At bakuran mo po ng iyong banal na makapangyarihan ang bawat isa. Ito po ang aking samot dalangin at pagpapasalamat. Nagpapakumbaba. Nawa ay iyong marapating dinggin ang laming mga dalangin sa tanging matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. At amen.
Okay, magandang gabi po muli sa ating lahat. Ngayon po tayo dadako na po sa ating banal na salita. Kung mayroon po kayong mga hawak na Biblia, pakibuksan nyo na lang po sa Matthew chapter 5 verse 13-14. Yan, i-ano lang po natin, paikliin. Ang sabi ng Diyos, kayo ang mga asin sa lupa. Kapag wala na itong alat, paano pa ba ito umaalat? Kayo ang ilaw ng buong sanlibutan. Kapag ito'y nakalagay sa burol, hindi niyo po ito maitatago. Yun. Ulitin ko lang po Kayo ang asin sa lupa. Kapag wala na po itong alat, paano pa po ba ito aalat? Di ba't wala na po itong pakinabang o silbi? At ito'y itatapon na lamang o tapak-tapakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng buong sanlibutan. Kung ito ay ilalagay o nakalagay sa burol, hindi nyo po ito pwede o maaring itatago. Ang banal na salita ng ating Panginoong Diyos. Okay po. Magandang gabi po ulit sa atin. Marami sa atin mga kapatid ang nangangailangan ng asin. Talagang kailangan natin yung asin, di po ba? Kasi kapag walang asin, ang lahat na ating gagamitin o ang ating kakainin, syempre walang lasa, matabang. Matabang, di kaaya-aya na kainin kasi nga walang lasa. Lahat ng pagkain, kailangan po ang asin, no? Lalo na sa mga, kahit saang banda, no? Kuwari, mga pagkain na niluluto, mapamatamis man siya, syempre lalagyan pa rin ng konting asin yan para bumabalanse doon sa tamis, sa alat at sa kung anumang lasa. At ginagamit din po ang asin sa panggagamot. Katulad na lamang ng pag-steam, no? Nagsusuob tayo, lalagyan natin ng asin para tayo po ay mawawalan ng mga bakterya, virus o etc. Ginagamit din po ang asin upang mapipreserve ang mga pagkain tulad ng mga isda at iba pa. So, ganun katindi ganun ka makapangyarihan ang asin, mga kapatid. Na dapat hindi mawala. Ika nga pag lumipat ng bahay, di baling wala kang gaanong bitbit, basta ang una mong iakyat, asin, tubig, bigas, o sumunod na yung iba. Pero yun po talagang pinakauna kasi ika nga ay pampaswerte. Pero hindi po yun pampaswerte. Yun po ay blessing na inakyat mo sa iyong tahanan. No, kung wala kang ganon, di ba po bawal ika nga magpawala ng asin? Kasi kung wala kang asin sa bahay mo, ay wala kang lasa. Walang ang bahay mo, walang kulay-kulay. Kasi nga, doon palang matabang na ang pasok ng blessing. Dahil wala ngang lasa. No? So dito, sa literal po itong So dito napapasok ang kahalagahan ng isang asin. So tayo, ang dinideklara ng Panginoon na tayo ang mga asin sa lupa. Ibig sabihin, tayo pala ang nagdadala ng lasa o nagdadala ng preserbasyon sa mga kapatid natin na hindi pa lalo nakakakilala sa ating Panginoon. Amen po ba? Yun. Kasi pagka tayo po ay tinatawag nila tayo Kristiyano, pero dapat makikita sa buhay natin, sa ating sarili na tayo ay bilang isang Kristiyano, tayo po ay masalamin ng ating mga kapatiran sa pananampalataya. Kasi may mga kapatid natin, madalas nagbe-base po doon sa ating buhay. Di ba po,
marami pong mga hindi po natin maikubli, no, maikaila na maraming mga evangelizer. Ang tanong kung sa pag-evangelize po ay nakikita din po sa kanyang buhay. Ay ika nga, di po tayo nagbe-base doon sa tao, doon po sa Panginoon. Pero bagamat ang tayo'y isang mahinang nilalang, aminado po tayo dyan na ang tao minsan natingin doon hindi sa sinasabi kundi sa kanyang sarili. Amen po ba? Dahil kadalasan sa mga tao, hindi po natin maiwasan na marami pong mapangutya, na basta lahat ng mga parang hihilahin ka pababa. Pero bilang ikaw na diniklara na bilang asin sa lupa, bilang diniklara ng Panginoon na ikaw pala ay mayroong kapangyarihan bilang isang asin at taga-ilaw ng buong sanlibutan. Napakaganda po ng diniklara ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Wala po itong pili kung sino po. Kahit sino sa atin pwedeng maging asin sa ating kapwa. No po? Kahit sino sa atin pwedeng maging ilaw para sa ating kapwa. Kasi tayo, ika nga, sa Bible study namin kanina, ika nga po ay hindi naman nawawala ang kaligtasan. Nasa sayo lang yan kung papaano mo yan ipipreserve o i-apply o gagawin upang maligtas. Maligtas ka. Kung magkaroon ka ng kaligtasan, kumbaga. Ang isang religion, hindi po yun magbibigay sa iyo ng kaligtasan. Kung hindi ang magbibigay sa iyo ng kaligtasan, ang iyong magandang mga ginagawa sa iyong kapwa, syempre, higit sa lahat, ang relasyon mo sa Panginoon at sa kapwa mo. Ika nga, kung ano ang ginagawa mo sa iyong kapatid, ay siya ring ginagawa mo sa akin. Kaya bilang isang asin, dapat tayo ay magkaroon ng lasa. Dahil, di ba sabi doon, ang asin, tayo ang mga asin sa lupa. Ngunit kung ito'y wala ng alat, paano pa po ba ito umaalat? So, syempre, wala nang saysay, di ba? Wala nang silbi kasi nga hindi na maalat. Matabang na. Di ba? Kailan pa po ba naging matabang ang asin? Kapag nahaluan ng tubig. Ayun. So, kapag tayo po ay nahaluan ng tubig, yun, tumabang na po ang ating pagiging asin, ang ating panimpla. No? So, dapat hindi tayo magpadala sa mga, although, oo, maraming pagsubok ako, kotang-kota na din ako dyan. Pero dahil ginagawa ko rin yung gabay sa aking buhay upang makapagpatuloy sa buhay. Dahil, ika nga, kung wala yung pagsubok na bilang tulay, hindi mo masasabi na ikaw ay anak ng Diyos. Kasi bakit? Kung wala kang pagsubok, puro kahayahayan lang sa buhay, puro kaluwagan, maalala pa kaya ng tao ang Diyos? Siyempre hindi. Practical po tayo ng mga kapatid. Marami po sa atin, sad to say, na hindi nakakaalala kapag nasa kaluwagan. Marami po sa atin na hindi nakakaalala kapag hayahayang buhay, nasa kanya na yung lahat. Gusto na lang niya mga kapritsuhan, mga ganon. Ay, mahirap yon. At saka mag-ingat-ingat po kasi maluwag ang daan papunta sa kalaban. Kaya bilang isang asin, panatilihin po dapat natin ang ating pagiging malasa, no? Na hindi mawala ang alat natin, o di ba? Kasi dahil kung nawala na yung alat natin, mahirap yun baka itapon tayo sa kumunoy. Agoy, kasakit. Kaya dapat tayo po ay maging aware, no? Kung saan na ba tayo nabilong? Tayo pa po ba ay isang asin o tayo po ba ay may halo na, no? Kasi pag may halo na yon, halo-halo na rin ang ating mga nagiging
direksyon sa buhay. No? So tayo po kasi ang tagapagpalasa. Tayo po ang tagapag-preserve sa mundo. 'Di ba yung asin ay para sa mga preservation para hindi mabulok. Mabulok yung isda, di mabulok yung pagkain, hindi mabulok yung karne, kailangan mo lagyan ng asin. Hindi mabulok yung tawag dito, yung mga nilalagyan mong gulay, syempre mayroong ding yan, sikreto nilalagyan din nila yan ng ganun, asin. Kaya nga, pang-preserve, no, pampalasa. So dapat hindi mawala ang ating pangpalasa, hindi mawala ang alat, no? Dapat nakabalanse ang alat natin palagi. Although dumating man yung may tubig na dumating na ilulubog tayo, pero wag nating hayaan na ilulunod tayo. Yun po ang mga trials natin, struggles natin. Bilang isang asin, isipin natin na tayo ang magbigay ng isang magandang halimbawa upang sila sa atin mahahawa. Hindi tayo yung mahahawa sa hindi magandang impluwensya. Sila yung mahahawa sa atin bilang isang diniklarang asin dito sa lupa. No? Maraming pwedeng gamit sa diniklara ng Diyos na tayo ay isang asin. Yung pag-evangelize natin sa ating gawain ng The Blind Unity Night Live Devotion, ito po ay isang part ng asin upang tayo po ay dala man lamang ng kaluluwa. Mapreserba natin ang kanyang kaluluwa, hindi mabubulok sa mundo ng makasalanan. Yun po ang purpose na bakit tayo dineclare ng Diyos na isang asin dito sa lupa. Kumbaga, sa mga nadidepress na, nakakalimot na sa Diyos, nag-iisip ng hindi maganda sa buhay nila, tayo man lang sana, no, ang makapagsabi na wag siyang malungkot at malumbay dahil ang Diyos ay mayroon siyang hinahanda na tagumpay para sa kanyang buhay. Basta't siya lang ay magpasakop at siya syempre ay lumapit sa Diyos, hingi ng tawad. Hindi lang siya kundi tayong lahat kasi tayong lahat ay makasalanan eh. Kaya lang dahil ang sabi ng Diyos, wala siyang sinabi, ikaw lang yung asin o dapat kayo maging asin. Sadya niyang diniklara, kayo ang mga asin sa lupa. Ngunit kung ito ay wala ng alat, paano pa po ba ito aalat? So wala ng alat, kaya pag wala ng lasa ang asin, dahil mas naparami na yung tubig kaysa asin, wala na. Hindi na hindi na tawag dito, malalasahan ang sarap, ang lasa ng alat ng asin. Dahil nagpadala ka sa mga pagsubok na sana ay inyong inilapit sa Panginoon, ating inilapit sa Panginoon upang gumaan. Di ba nga, sabi niya, come to me and I will give you rest. O, di ba? So, doon pa lang panghahawakan na natin ang mga salitang iyon. Na kapag nabigatan na tayo, kasi syempre, hindi naman tayo si Darna, hindi naman tayo si Superman, Superwoman na pagka hindi natin kaya, dilipad na tayo at no? Ang gagawin natin kapag mabigat na, ay ibahagi natin sa ating Panginoon at sabihin natin hindi natin kaya. Yun. Siyempre dahil kailangan din natin yung gabay bilang kanyang asin dito sa lupa na hindi mawalan ng lasa or alat. Paano pa tayo makapagbahagi kung tayo mismo ay wala na palang kagana-gana, wala nang alat, no? Kasi nga, matabang na. Dahil sa pagsubok, tumabang na rin yung paglingkod sa Panginoon. Huwag dapat ganun. Dapat pag-igihan po ang paglingkod sa Panginoon kahit na hindi na feeling mo hindi mo na kaya, ganun. Parang feeling mo pinagsakluban ka na, kaysa gagawa ka ng hindi maganda, kaysa tatalikod ka. Sabi nga ng ating kapatid na si Brother John Ray, lumapit ka sa kanyang luklukan. O, di ba?
lumapit ka sa luklukan ng ating Panginoon. At siya ay talagang to the rescue agad-agad. Ayun. So, napakaganda. Nag-fit yung kanyang kanta dito sa ating topic ngayong gabing ito. So, dito ko ipagtapos sa ilaw no, ng buong sanlibutan. O dalawa ang kanyang dineklara. Tayo ay isang asin at tayo rin ay isang ilaw ng buong sanlibutan na magbibigay ng liwanag. So, di ba ang asin ay isang preserbasyon para sa internal, hindi mabubulok yung internal natin na buhay or eternal na buhay, ganyan, di mabubulok gawa ng masyado tayong mahal ng Diyos upang sabihin nating pinabayaan niya tayo. Kaya nga minsan hinayaan niya tayong malubog pero hindi naman niya tayo hinayaang malunod. Di po ba? Parang tinitest lang niya talaga ang capacity natin sa ating pananampalataya at bilang kanyang anak. So itong ilaw ng buong sanlibutan, kahit anong takip mo dyan sa ilaw, kahit anong ano mo dyan, anong tago mo dyan, lilitaw at lilitaw talaga yung liwanag. Kaya nga, pagkatapos ng dilim, may liwanag. Wag mo lang wag mo lang talagang isipin at talikuran at talagang pupunta ka sa kadiliman kapag hindi mo hinanap ang liwanag. At ang liwanag na iyan ay ang ating Panginoon. So susundan lang natin siya kasi diniklara niya tayo ay ilaw din ng buong sanlibutan dahil nga tayo nga ang nagiging gabay para sa ating kapwa. 'Di ba nga ang sabi, kapag ang isang taong makasalanan at iyon nang nasabihan na huwag gawin ang masama, pero pinagpatuloy pa rin niya ang kanyang masamang gawain, wala ka ng pananagutan. Pero kung ikaw isang Kristiyano at hindi mo nasabihan ang kapwa mo na hindi gumawa ng mga bagay na ikakasama or sira sa kanyang relasyon sa Panginoon, ay ang dugo mo ay sisingilin niya. Ay ang dugo niya sisingilin sa buhay mo. Ang dugo ng taong yon, sisingilin niya na Jesus sa buhay mo. Kumbaga. So dapat bilang isang ilaw ng sanlibutan, ating ipakita ang ating liwanag, no? Dapat sa paglilingkod natin, mayroon tayong tuwa, mayroon tayong ipakita natin na masaya tayo sa ginagawa natin. Hindi lang pakitang tao kundi talagang ipakita talaga natin external na ang ilaw natin ay nagshine para sa lahat, hindi lang para sa sarili mo dahil pinakita mo upang mapuri ka sa mga tao. Hindi po iyon ikalulugod ng Diyos. Kapag ang pinakita mo ay para sa sarili mo lang at para papurihan ka. Dahil hindi naman ang tao ang dapat purihan kundi ang Panginoon. So, ganun lang po ang ating kailangan nating panatilihing malasa ang ating pagiging asin at kailangan nating panatilihin ang ilaw sa buhay natin, ang liwanag sa buhay natin upang tayo po ay makapagbigay ng liwanag sa ating kapwa at makapagbigay ng preserbasyon sa ating kapwa dito sa kabulukan ng mundo ng makasalanan. So sa lahat ng mga nakikinig at nakapanood ngayon, sana po may napulot po tayo na aral dito sa ating salitang hinatid sa banal na salita nating pinagbubulay-bulayan ngayong gabing ito. At syempre, sundan nyo rin po ito sa ating Facebook page dahil atin po itong dadalhin din po sa ating The Blind Unity FB page. Alin po, manalangin po tayo para sa ating pagtatapos ng ating paghatid ng banal na salita. Aming Diyos Ama, makapangyarihan sa buhay ng aming
lahat, Jesus. Kami po'y nagpapasalamat sa kapangyarihan na ipinagkaloob mo para sa aming pagiging asin at ilaw ng buong sanlibutan. Kami po'y nagpapasalamat sa ipinagkaloob mong deklarasyon na kami po ay iyong pinagkatiwalaan na magbigay ng preserbasyon sa aming kapwa para nang sa gayon po sila po ay aming maligtas mula sa kabulukan ng mundong makasalanan. Panatilihin niyo po ang alat ng aming pagiging asin. Panatilihin niyo po ang liwanag sa aming ilaw upang ito po ay magiging patnubay din po at gabay sa mga kapwa naming kapatiran na hindi pa nakakilala sa inyo. Pagpalain niyo rin po ang buhay ng bawat isa na nandito sa aming YouTube channel, maging sa aming The Blind Unity FB page, The Blind Unity Wellness Massage Services. Pagpalain niyo rin po ang bawat officers ng The Blind Unity, lalo na sa aming tagapanguna, Pres Roel Colliantes, at sa lahat ng bumubuo ng The Blind Unity Association. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa. Pagpalain niyo po ang Valley of Praise na lagi naming katuwang sa gawain na ito ng Night Live Devotion. Ipagkaloob niyo po sa amin ang provision at proteksyon sa araw-araw ng buhay namin. At sa aming pagpahinga, amin pong dalangin na kami po ay iyong padalhan ng libu-libong mga anghel pang magbantay sa aming pagtulog upang kami po malayo sa masamang elemento, mailayo sa masamang karamdaman at kapahamakan. Dalangin po namin sa inyo sa bawat araw ng paglalakbay namin sa buhay, na marami pa po kaming kaluluwa na mapreserba bilang asin at ilaw ng buong sanlibutan. Dalangin din po namin ang lahat ng mga massage therapist o anumang mga trabaho ng mga kapatiran namin kapwa visually impaired o sa lahat ng mga nagtatrabaho, lahat ng mga manggagawa, sa lahat ng mga humihingi ng gabay at sa iyo at patnubay. Dalangin po namin na lagi mo kaming ingatan at gabayan. At sa aming pagtulog, bukas ng umaga kami po ay magising na taglay namin sa umaga ang kasiglahan. Taglay namin palagi ang iyong patnubay, lalo na po ang mga banal na salita na aming naririnig ay amin po nawa itong maisabuhay sa araw-araw ng aming buhay. Dito po ang aming samot dalangin at pagpapasalamat sa tanging pangalan ng inyong kaisa-isang anak na si Kristo Jesus, ang aming tagapagligtas at aming tagatubos. Amen, amen at amen. Ayan po mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagkikinig at panunood sa ating Night Live Devotion ng gabing ito. Nandito na po tayo sa episode 40, no po? So Lord willing, magkakasama-sama po ulit tayo sa darating na Huwebes. Kung loobin ng Panginoon po, makasama na natin ang ating pastor. At yun nga, sana nakasama natin siya kanina, kaya lang sa mga hindi inaasahang pangyayari at pagkakataon, talaga namang may mga pagsubok na talagang hindi natin minsan
in-expect na mangyayari. Ano po. But still, nandito po tayo at sa katunayan, tayo po ay makinig na rin ulit ng isang makalangit na awitin. Pagasundan po ito ng Nightlife Devotion outro. At kita-kita po ulit tayo sa sunod na episode. Yan po ay buwan ng February. No po? So, malapit na rin mag-isang taon ang The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. 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 Yon, malapit pa tayo mag-isang taon, mga ka-unity, mga ka-inspire, no po? At purihin ang Panginoon dahil lagi niya po tayong sinasamahan sa mga ganitong pagkakataon. Minsan, feeling natin mauudlot, di matuloy, pero talaga namang hindi niya hinahayaang hindi rin matutuloy, no po? So, dadako na po tayo sa isang huling makalangit na awitin na dadalhin po ng inyong abang likod at pagasundan po nito ng Nightlife Devotion outro. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo at pinangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, pusong kaluluwa. Di ko makayanan maipagtanggol, mamahaling hiyas, higit mong nilugmo. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain na ako ay binigyang pansin. Ang taong tulad ko di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Di ko makayanan maipagtanggol, mamahaling hiyas, higit mong nilugmo. Aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin.
naman ay kung buhay ko, puso't kaluluwa, di ko makayanan maipag-alugod ang mahaling hiyas. Higit mong nilubog ang ating dalangin, o Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay umihin. Ikaw lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ikaw lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ikaw lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. 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 Sa dilim ng mundo, Diyos ang liwanag na gabay. Mga kapatid, tayo po'y magpapaalam ng pansamantala. At sa puntong ito, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa kanyang banal na salita na nagpuno ng ating puso at isipan. Salita ng Diyos tayo Naway mananatili sa atin ang kanyang pagpapala at kapayapaan. devotion sa presensya Maghari nawa sa atin ang kanyang kalooban ng pagpunan. at maipamumuhay natin ang ating mga natutunan. Biyaya ng Diyos ay wakas. Bago natin tuluyang tapusin ang ating pagtitipon ngayong gabi, mayroon lamang kaming ilang mahahalagang paalala para po sa inyo. Ang tapuhan, the blind unity devotion Ang The Blind Unity Devotion, ng Diyos. live na mapapanood at mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi, Sa magandang tagumpay, makiisa sa aming live stream blind sa The Blind Unity Official YouTube channel. sa presensya ng Masusubaybayan nyo rin po ito sa aming The Blind Unity Facebook page naitaas sa pagkakaisa. upang lagi kayong updated sa aming mga bagong content at patuloy tayong konektado. Paki-subscribe ang aming YouTube channel at paki-follow ang aming Facebook page. Paki-like and share ang aming mga videos. Sa ganitong paraan, mas marami pa tayong mga kapatiran sa ating Panginoong Hesus ang ating maabot, ma-inspire at ma-encourage. Kaya, ano pang hinihintay mo? Halina at sumama sa amin dito. Sama-sama tayong magnilay, maglaan ng oras Home. End button. End button.
Dollar. Post a comment text box. End button. Post a comment text button. Return folder. Show back folder button. God bless at Marion Zamora L2I 10:02 p.m. End button. God bless us all! Exclamation. Post. Full show button. Visit button. End button. 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 End button. End the stream question mark dialog. Close modal but end the stream question mark end stream button.